Dear Kagat ng Dilim, it's me again. Magandang buhay po sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Kagat ng Dilim. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hindi naman nakakatakot, pero para sa mga naniniwalang may gabay, sana pakinggan niyo po ito. Naniniwala ako sa guardian angel, mga tagapagligtas natin sa oras ng panganib. Tanda ko pa nung ika-4 na taon, high school ako. Naisipan kong mag-jogging, wala lang. Kasi nga bakasyon kami sa bahay ng tatay ko sa probinsya ng bago niyang asawa. Wala na kasi si mama, she passed away when I was 12 years old. I love her so much. Kinabukasan, pagising ko, excited na akong mag-jogging. Hindi naman ako bago sa lugar na yun ang stepmom ko kasi pauwi-uwi naman kami doon sa probinsya nila. Ang ganda ng view, maraming puno, sariwa ang hangin at wala pang masyadong tao. Nakaka-relax talaga. Inhale, exhale pa lang, ang sarap na sa pakiramdam. Hindi na ako nagyayang sumama sa jogging kasi wala naman akong kasamang nagbakasyon. Kahit kapatid ko hindi sumama, hindi ko na rin niyaya ang parents ko. Habang tumatakbo ako, medyo hingal na rin ako sa kakaikot. Ang saya ko, para akong batang tumatakbo. Medyo malayo na ako sa lugar ng bahay ng tatay ko. Walang tao sa kalsada, walang mga bahay, kalsada lang. Tahimik ang paligid, isang takbo pa at muntik ko nang mabangga ang isang matandang babae. Nagsalita siya. Aba, ikaw lang ba mag-isa, Ineng? Sumagot ako. Opo, Nay. Diyos ko po, huwag ka nang gagawi rito mag-isa. Baka ma-rape ka. Wala halos nagdadaan dito, wala pang mga bahay, sabi niya. Bigla akong kinabahan. Natakot ako pero nagpasalamat ako sa matanda. Isang takbo ko pa at ilang segundo lang, hindi ko na siya makita. Totoo pong nangyari ito sa akin, Pexman. Pagkalipas ng 3 araw, may nabalitaan kaming ni-rape sa mismong lugar na pinag-joggingan ko. Kawawa talaga. Tinanggal pa raw ang utong ng biktima. Natagpuan ng babae dahil sa kanilang alagang aso. Ang mas masakit pa, nalaman namin na mismong stepfather pala ng biktima ang gumahasa sa kanya. Inabangan siya pagkatapos magsimbang gabi. Sa tingin ko matagal nang nag-aabang ang taong yon ang mabibiktima. Yung nag-iisa sa daan ang target niya kasi liblib talaga ang lugar na yon. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos at sa aking gabay. Madaming beses na akong nailigtas sa tiyak na kapahamakan. Kahit saan ako mapunta, alam kong may gumagabay sa akin. Kayo ba naniniwala rin sa gabay? Yun lang po sa ngayon. Maraming salamat. More power and God bless po, Kagat ng Dilim.